Itong vlog natin medyo sensitive. Combine ng theology, di ba? Kasi ito inaano ng mga religious people, especially sa Roman Catholic. Sa mga Roman Catholic, talagang pinapractice to. So, yung tsaka psychology na rin, incels, at saka ball sets. Okay? Kasi alam na natin yung word na incest, di ba? Yung incest is having sexual intercourse with the mother, father, or yung any relative. Lalo na pagka magulang mo yung Catholic, incest ang tawag. Pero meron tayong bagong word na natututunan, yung incels, which is involuntary celibacy. So ito yung hindi makahanap ng sexual partner despite na sila nagde-desire na makahanap ng sexual partner. Kumbaga, hindi sila sexually active pero gusto nila. Pero hindi sila sexually active. Yun yung involuntary celibacy. Yung kumbaga, natataon lang na hindi sila makahanap. Pero yung desire nila is nandun. May mga taong ganyan, yung mga incels, yung mga involuntary celibate. Kasi yung celibacy, pag translate mo sa tao, celibate ang tawag. So, yun. Yung tatawag nating ball cells. Yung ball cells naman is voluntary celibacy. So, bakit ko sinasabi yung theology rito? Dito pumapasok yung mga pinapractice ng ating mga priest and nuns. Yung mga taong simbahan natin sa simbahan Katoliko, they practice or they are required to be celibate. So, volcel sila, voluntary celibacy. Umiiwas sila sa sexual activity. So, I think, etong mga bagay na to should be discussed. Diba? Sa panahon ko, nung nag-aaral ako, natakil yung sex education. Pero yung incels, at saka yung ball cells, pati yung incest na yan, college ko na natutunan yan. Christian living na subject. Pero yung ball cells at incels, yun yung bagong term na matututunan natin ngayon. Kasi may mga tao palang ball cells at may mga tao palang may mga tao palang ball cells, may mga taong incels. So yan yung ating pinag-aaralan ngayong araw na to. Well, combine ng theology at psychology. Lagay na natin sa ganun. Well, I will not tag anyone kasi at this one. So, bahala na kayo kung gusto nyong mapanood. But para sa akin, isa to sa mga bagay na dapat matutunan nating mga Pilipino, dapat matutunan ng mga tao whatever race o whatever nationality. Kahit na ikaw Pilipino pero naturalized citizen ka na ng ibang country, ikaw banyaga pero naturalized Filipino citizen ka na, lahat tayo kasama dito. To become responsible citizens, dapat alam natin ang mga bagay na to. Kasi kung alam natin ang mga bagay-bagay, alam natin kung paano gumagana yung ating surroundings. So, yun lang pa.